Tayo ay muling mukod. Diyos sa mga nakila, ang pangalayan sa lahat, Panginoon, yung buhay. Puso ng papasalamat sa lahat ng biyaya, pagpapala at pinagluto po sa amin. Higit sa lahat ng papasalamat kami sa buhay at kalakasan na pinalagay po namin sa mga oras na ito at sa pag-iingat sa bawat isa Panginoon. Dalangin ng Panginoon ng mga salapi na pinagpagpagan na huwag magamit ito sa pagpapanggala ng Evangelyo at yun din sa pagpapaunlad ng bahas ng bahal ng Panginoon. Dalangin din namin na magamit ito upang makatulong sa ilang kapatid namin na nangailangan sa pampilansya. Hiniling din namin Panginoon sa mga susunod na araw na ingatan niyo po kami at ilayo sa mga kapamakan sa anumang karamdaman Panginoon. Sa aming mga negosyo, trabaho, tuloy niyo po kami ingatan at ipagamit po sa aling ng aming mga pangailangan Panginoon sa pang-araw-araw. Uli, dalangin po namin ng iyong iingat sa bawat isa at ang kapatawaran sa mga pagkakasala Panginoon. Ito po aming samantalahin sa ngalan po yung anak ng Kristo Jesus ang pagpapagligtas ngayon at pakailanman. Amen. Good morning po sa ating lahat. Meron po bang katanungan sa Bible study ko ng Brother Nahu? Gano'n po ba ka-strong yung sinasabing strong faith at maging matatag sa pananampalataya? Ang pinagdadaanan ng isang tao, yung katulad nangyari sa Cebu, naubos ang pamilya, nawala ng tahanan, yun po ba ay pwedeng maging excuse na sabihin sa Diyos na saglit lang po? Kailangan ko lang muna kailangan ko muna i-absorb yung pinagdadaanan ko. Yung kung sasabihin yung manatili sa ganong katatag. Gano'n yung dapat nakatatag na pananampalataya ng bawat isang tao sa Diyos. Yung respect for, brother, yan, sumusunod ko. Gano'ng katatag? We don't have a specific parameters kung gaano katatag. But let's obey and comply to what God has ordered us. No, kung manatili tayo sa kung ano yung iniuutos. Kung ano yung nakasulat sa Biblia na inuutos na mag-stick tayo dun sa mga kautosan niya. Sir, bro, kasi kaya ko natanong yun, ang bawat isa sa atin, katulad nga sinabi mo, iba-iba tayo ng composition, pero yung pagdating dun sa tatag ng loob, lalo na kung nandun ka sa sitwasyon ng mga taga-Cebu, ano yung gagawin mo kung isa ka rin kapatira na nandun, na naiwaw ka ng buong pamilya mo at wala kang tirahan? Yung ba ay pwede kang mag-excuse sa Diyos na, teka muna Lord, sandali lang po, kasi hindi ko to kaya. Yung bang tatag ng pananampalataya na sinasabi natin, kailangan manatili yun, kung gano'n lang, kung mahina yung katatagan ng tao na yun. Paano yung sinasabing strong faith? Magandang example dyan si Job. Sa dami ng mga trahedya na nangyari sa kanya, naging matatag siya at naging mananatili siya ang nananampalataya sa Diyos. So hindi po yun rason para bumitaw ka kung sa pananampalataya mo sa Diyos. Porque nawalan ka ng pamilya, nawalan ka ng tirahan, at ang lahat ng bagay na tinatangkilik mo sa sanlibutan ito. Hindi po yun rason para pang bitawan mo yung pananampalataya sa Kanya. Katulad po ng mga example sa Biblia. Katulad ni Job. No? Sapagkat, yun nga, may pag-asa Hindi naman dito lang sa buhay na ito yung buhay natin. May pag-asa po. Maaring nangyari yan dahil hindi ka gustuhan ng Diyos sapagkat yan ay mga natural disaster. No? Nagkataong sa iyong tumama. Hindi yan ibig sabihin na ikaw ay makasalanan o galit sa iyo ang Diyos. No? Halimbawa, sa lugar ngayon ng sabi ko yung bagyo ngayon, Cebu, Camarines Sur. Hindi natin pwedeng sabihin, kaya sila binabi ko because they are sinful. Meron din mabubuhay
yung mga tao dyan. Tulad naman sa atin, binabagawin tayo. Pero hindi po yun dapat maging rason, excuse para hindi tayo maging matatag at tayo ay bumitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Yun po ang Thank you, bro. Thank you. magandang tanong. Ay po. Bakit kaya ang mga ating bansa lagi binabanggit? Lagi na ang mga disaster. Ay Bakit po, kaya? kasi nga po, archipelago po tayo, napapaligiran tayo ng karagatan, no? Malapit tayo sa Pacific Ocean. So, isa po tayo talaga sa sinatawag na yung ring of fire, kaya po tayo binabanggit. Not because, sunod mo sinasabi natin, hindi naman natin mahatulan kung bakit nangyayari yan, sapagkat Ang gusto ko kaya ng Diyos yun? Ang gusto ko kaya ng Panginoon para pag-ibigin niya ang Pilipinas? In terms of power of God, lahat yan itinalaga niya yung mangyayari talaga sa sanyo. Pero yung specific na tayo ay dapat tamaan, I don't think na yun ay kagustuhan ng Diyos. Ang mababasa natin din naman sa Biblia, ang kagustuhan ng Diyos ang lahat ay maligtas, makaalam ng katotohanan, at maparusahan yung mga gumagawa ng kasalanan. So yung mga ganung pangyayari po kasi, yan ay yung hindi natin ma-anticipate at hindi naman natin mababasa yung kasagutan, specific na kasagutan sa Biblia. Kaya po hindi ko masasagot na specific na yan ay kagustuhan ng Diyos. Pero ang para sa akin, Brad, marami na ang makasalanan na hindi na nila sinasamba ang Diyos. Na sinasamba na nila ang kayaman. Opo na, may mga makasalanan. Sa tundong ito, Pinaalam lang ng Diyos parehas tayo namuhay, na siya ay good and bad person live together in this earth. Parehas po naman. So, kung pagdating po dun sa parusa ng Diyos, hindi lamang po yan sa libutan ito eh. Yung parusa ng Diyos mas matindi dun sa espiritu mo. Yung mga nangyayari dito sa mundong ito, hindi, may limitasyon po, hindi ko po masasagot kung bakit dito tumama yung bagyo, tulad ng tanong. Dahil yun ay natural disaster na kasama sa loob ng nature. Na Diyos din naman ang tulad ng kamatayan, halimbawa, example ko lang po sa kamatayan, tinalaga ng Diyos na ang tao ng mamatay at siya'y hahatulan. Pero yung kung kailan siya mamamatay, paano siya mamamatay, sino mapapatay sa kanya, hindi na natin yung sapat ng ating specific. Alam mo mga brother, mga pangyarihan ng Panginoon eh. Hindi mga kawain. Hindi siya sa taas, di ba? Pero ikaw pumungay lang. Pati pala siya. Antahin ka natin. Baka nakakainin. Kung mata. Hindi naman lahat ng Panginoon yun. Dahil sa pangyarihan. Salamat po. Nakalala ko sa national answer. Madami tayo sa balita, may nasa ko ibalita ang kung sa atin. Ang pagkita po. Yan ay pinalinis ko kahapon na. Balita ko lang sa nagpapasalamat pala doon sa binigay na tulong ng church sa tatay ni Jerome. Ang brother namin, binigyan natin ng thank you. Wala pa si Jerome eh. May ibang po sa balita. Kung wala na po, alam na po natin ang darating or may bagyo na po tatama sa atin. Isang paalala po sa ating lahat na patuloy na ingat. May GC naman po tayo in case of emergency. Kung may kailangan po kayo, huwag po magkatabiling mag-chat at baka may tulong po kayo. Sige po, tayo po ipapatuloy sa ating closing song of last song. Page 127. At sa ulit stanza, tayo po may makinig sa brother Paul.